to the extent na talagang naabuso, no? Ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GP Natics. Ito malalim na usapan. Talagang mukhang pinabalik ni John Vic Rimulya, mga kababayan, ang buhay ng channel natin. Kasi dalawang content ko dito kay kay John Vic. Mukhang ito yung nagpabuhay muli sa channel natin. Kasi ang dami, naka 100 ata na dagdag na subscribers. Tapos mga kababayan, parang yung video kumita ata ng 4K. Oy, 4K. Pantawid na sa internet, mga kababayan, next month. Kaya pag-usapan natin ito, isang paglilinaw mula sa isang abogado, mga kababayan, galing kay Attorney Bueno, mga ka-GP Natics. Dahil nung nakaraang araw, nagyayabang po itong si John Vic Rimulya na kapag dumating na ang red notice ni Harry Roque, ay agad po niya itong pupuntahan, agad po niya itong susunduin, at agad po niyang pauwiin sa Pilipinas. Subalit natapwat, mga ka-GP Natics, bago po tayo mapunta dyan, gusto ko lang pong banggitin din ang sinasabi nitong si Pebbles Talakera na mukhang mga ka-GP Natics, hindi naman daw po magkakaroon ng red notice ito galing sa Interpol kung walang magrereklamo. I still remember na parang mga walang nagrereklamo, kaya walang red notice na lumalabas kay Harry Roque. Pero sa pagkakataong ito, ang mga kababayan, itong si itong si Pebbles Talakera ang nagrereklamo laban kay Harry Roque. Siya ang nakikipagtulungan ngayon. Siya po ang kumbaga nakikipag-communicate doon sa Interpol. Pero etong si John Vic ang kumukuha po ng atensyon. Pero again, hindi po tayo magtututok dyan. Ang tutukan po natin ay yung mga pahayag ni John Vic Rimulya, mga ka-GP Natics, na pauwi niya daw po etong si Harry Roque. Nako, mukhang sablay na naman, mga kababayan. Dahil nilinaw po ni Harry Roque, nilinaw din ni Attorney Bueno kung ano po ang kanyang mga karapatan, kung ano po ang pwedeng gawin, mga ka-GP Natics, ng Pilipinas laban kay Harry Roque. Ano ibig sabihin nito? GP, mapapauwi ba si Roque? Pakinggan po natin, mga kababayan, ang paliwanag ni Attorney Bueno. Bukod pa po doon sa pendency ng aking asylum, meron nga pong konbensyon. Ang tawag pa nga, Vienna Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Dito po linagdaan ng mga bansa ang karapatan ng mga refugees at asylum seeker sa Vienna mismo. Kaya siguro naman, alam ng mga taga-Vienna kung ano nakasaad doon. Paulit-ulit ko na pong sinasabi, ang pangunahing karapatan ng isang asylum seeker gaya ko ay ang right to non-refoulement. Ibig sabihin, hindi po ako pwedeng ibalik doon sa bansa na aking pinanggalingan dahil nga po sa well-grounded fear ng panggigipit na politikal. Malinaw po yan. Hindi po pwedeng ma-deport dahil kasapi po ang Austria habang hindi pa po natatapos ang aking asylum application sa Austria. Ayan po, napanood po ninyo ang video ni Harry Roque. At kahapon lang po yan inilabas sa social media. At ipinaliwanag nga niya dyan sa video na yan na kung ano yung red notice at ito ba ay nagsisilbing isang warrant of arrest para siya ay automatikong arestuhin sa Vienna, Austria, kung saan kasalukuyan siyang namamalagi. Okay, but before anything else, to give you a brief background about Harry Roque, dati po yung professor ng Constitutional Law at International Law sa University of the Philippines. Tama. Sayang nga lamang at siya ay napasama sa grupo na ayaw ng taong bayan. Anyway, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon po ay hihimayin natin ang konsepto, yung concept ng international police red notice. Gagamitin natin yung kasalukuyang pahayag ni Harry Roque. Okay, sabi, wait guys, sana nandito ka pa rin mamaya, Sir Engelbert Samonte. Mali ata si Attorney Bueno, sabi niya, mga ka-GP Natics. Well, mga kababayan, pakinggan natin ang buo para masabi natin kung mali or tama yung sinasabi ni Attorney Bueno. Ako, mga ka-GP Natics, my personal opinion on this, my personal take is that si John Vic ay talaga may problema sa utak.
Umpisa pa lang ha, mga kababayan, masasabihin nyo, masyado kong bias, pero tiningnan ko naman yung non-repuma or yung non-refoulement, mga ka-GP Natics, hanggang si Harry Roque ay nagtawag dito, a-apply pa rin sa kanyang, ongoing pa rin yung kanyang asylum. Wala pong magagawa, mga ka-GP Natics. At ayon nga sa kanya, doon sa kanyang video na ating pinanood kanina, yung pinaka-importanting part lang, ay ang sabi niya, ang red notice ay hindi po yan arrest warrant. Okay. So, technically, tama po yung pahayag ni dating presidential spokesperson na si Harry Roque na sa ilalim ng international law, ang red notice po ay isang request o pakiusap sa mga law enforcement sa buong mundo. Yap, tama. Ibig sabihin, request, pakiusap. Ibig sabihin, yung local court pa rin ng bansa, mga kababayan. Okay? So magkakaroon pa rin yan dapat ng tinatawag po natin na communication. Okay? Magkakaroon po sila ng pag-uusap. So kung may sarili eto kasi yan, may sarili din silang mga kababayan, mga rules. May rules din ng Interpol, may rules din po ang mga member po ng AU. Nakalimutan ko yung terminology doon, mga ka-GP Natics. Meron po silang pinapatupad sa bagay na yan. Hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang iniintay ang extradition. Oo. Excuse me. Ang red notice po ay hindi automatikong utos ng pag-aresto na gaya ng warrant. Guys, okay lang po kahit magkaiba yung explanation ni Attorney Enzo Recto. Magkakaiba po talaga yan, mga ka-GP Natics. Depende rin yan kung paano natin iti-take. Depende rin yan sa inyo kung paano nyo rin iti-take. Okay? Kung sino yung talagang paniniwalaan nyo, kung sino yung fit para sa inyong pandinig. Pero dito po kasi sa programa natin, mga kababayan, hindi lang po yung ipaparinig ko sa inyo yung maganda sa inyong mga pandinig. Okay? Hindi po tayo ganon. Gusto ko po rito yung makatotohanan. 'Di ba? Kahit nga yung iba nagagalit sa akin, binabanatan ko yung mga remulya. Oh. Okay lang 'yun, walang problema. At least doon tayo sa katotohanan. Ayaw ko maging plastic, ayaw ko mga kababayan na imi-mislead ko kayo. Hindi ko sinasabi na mini-mislead kayo ni Attorney Enzo Recto. Pinapanood ko rin po 'yan. Kaya lang mas gusto ko yung take ni Attorney Bueno pagdating sa bagay na ito. Na galing sa ating mga lokal na hukuman. So, dito sa kaso po ni Harry Roque, yung domestic warrant po, yung warrant of arrest na inilabas ng ating lokal na husgado, ito po yung magsisilbing patayan, no, for the issuance and the release of the red notice. Okay. Gaya ng tinalakay natin kanina, hindi pwedeng magkaroon ng red notice kung walang domestic Oo, warrant. kailangan may warrant. Eh, may warrant naman. So, kumbaga parang cover letter lang yung yung red notice. Sa ilalim yung naka-attach yung domestic warrant of arrest. Correct. Without the warrant of arrest, walang red notice. Because that is the legal basis for the issuance of the red notice by the international police. So, bago makahingi ang Pilipinas ng tulong sa Interpol, kailangan munang may inisyong warrant ang isang judge sa Pilipinas laban sa subject of the red notice. So, tingnan natin itong kaso ni Harry Roque. So, sa kaso po ni Harry Roque, binanggit niya na ang basihan ng panggigipit sa kanya ay ang mga kasong non-bailable, no, na offense na isinampa laban sa kanya. Ang mga kasong ito ang nagiging mitya ngayon para humiling ang ating gobyerno ng Extra red notice. Pero dito mukhang hindi ako mag-agree kasi hindi naman non-bailable offense yung mga kasong naisampa sa kanya kasi qualified human trafficking yun eh. That is a non-bailable offense. So baka ibang kaso siguro yung nasa isipan ni Harry Roque kasi pag qualified human trafficking, seryoso at malaking krimen yan na hindi pinagbibigyan na makapagpiyansa ang akusado the moment inaresto na siya. Okay, so tingnan natin yung issue ng teritoryo at jurisdictional sovereignty.
So doon sa video, ipinaliwanag ni Roque na ang red notice ay hindi automatic na ipinatutupad sa ibang bansa. Particular doon sa European Union. Yung Vienna kasi, Austria, parte yan ng European Community. Yung mga nag-i-issue ng Schengen visa. Schengen. Na kung saan yung Schengen visa na yan will give you the privilege na makaiikot sa buong Europa except for UK na hindi na kailangan ng visa sa bawat bansa sa within the European Community. Okay? So dito, dahil ang bawat bansa dyan sa Europa ay may sariling soberenya, ay masusunod dito yung batas ng Austria. Kahit may red notice, ang local court pa rin ng bansang kinaroroonan ng tao. In this case, yung Austria o Netherlands ang magpapasya kung susundin ang request na ito. Uulitin ko po, yung red notice po ay kahilingan po coming from the country of origin of the suspect or the accused. Ang sa atin, syempre ang country of origin ni Roque ay ang Pilipinas, mga kababayan. So dito tinitingnan ng mga foreign courts kung ang kaso ba ay may political motivation. So na siyang ipinagbabawal sa ilalim ng Article 3 ng Interpol Constitution. So may sarili ding constitution yung Interpol. Excuse me. So tingnan natin yung sinasabi ni Harry Roque na protection ng asylum at na non-refoulement. If you will remember, previously, almost a year ago na, simula pa yata ng June or July ito, nung tumakbo na si Harry Roque dyan sa Europa. Pinag-usapan na po natin itong doctrine of non-refoulement. So, isang mahalagang bahagi ng lecture na to ay yun nga binanggit ni Roque tungkol sa pagiging asylum seeker niya. Ando doon po sa video, di ba, kanina. Kung gusto niyong panoorin ng buo, nando doon naman yan sa kanyang vlog, At dinitalye niya ang usapin tungkol dito sa pagiging asylum seeker niya. Sa ilalim po kasi ng International Human Rights Law, may tinatawag tayong right to non-refoulement. Ano po ibig sabihin nito? Ulitin natin, last year diniscuss ko na to. Ang ibig sabihin po nito, hindi pwedeng ibalik ang isang tao sa bansang pinagmulan niya kung may malinaw na panganib o well-grounded fear ng panggigipit or political persecution. So, dito habang... So, ibig sabihin, yung determination ng non-refoulement, mga kababayan, it's up to the it's up to the ano ba tawag dito doon sa bansa na hinihilingan niya po ng asylum request, mga kababayan. So depende po sa Austria kung nakikita nila na determine nila na ginigipit talaga si Harry Roque, mga ka-GPnatics, ay hindi po nila ito ibibigay. Hindi po nila ito papayagan. So, nakadepende pa rin po sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ni Attorney Bueno. Pending or habang dinidinig pa boring ba? ang Okay. kanyang application para sa asylum, nagsisilbi po itong legal na harang laban sa anumang pag-aresto o deportation na magmumula sa isang red notice. Oo. So, tama si Harry Roque doon na nagse-serve siya sa legal hindrance sa anumang attempt to arrest the asylum seeker. At kaya malakas ang loob ni Roque na magsalita ng ganon. Palagay ko rin. May legal basis. Palagay ko rin. Yung sinasabi po ni dating presidential spokesperson Harry Roque. So hindi naman siguro magsasalita ng ganyan basta-basta yan dahil yan international lawyer yan si Harry Roque. Ang mahusay yan. At kaya nga lamang napabilang sa grupong hindi ka aya-aya. Ma'am Maria Corimao, hello. Okay, sa madaling salata, bagamat ang red notice ay makapangyarihang tool para sa international cooperation, ito po ay nananatiling subject to local laws. Ayun pala yung ibig sabihin kanina, mga kababayan. Magdedetermine pa rin dito yung country
na nag-host kay Harry Roque, mga kababayan, yung subject to local laws. ng Austria at international treaties para sa proteksyon ng Host karapatang country. pantao. International treaties, yung binanggit din niya, yung Vienna Convention. Yung Vienna, diyan nga ginawa at pinirmahan yung treaty, no? Na ini-invoke ni Harry Roque. Vienna, capital of ng Austria. So, tama din sinasabi niya na yung red notice hindi ang warrant of arrest. Ulitin po natin, ito po ay isang kahilingan para sa provisional arrest. So, kahilingan, hindi siya automatic na magte-take effect parang isang warrant of arrest. So, dito kailangan ng warrant coming from the domestic or from the country of origin. Dapat may valid warrant mula sa Pilipinas bago ito ma-issue. Pero in this case, meron namang valid warrant. Parang ano rin yan, mga ka-GP Natics, kung titingnan natin kung hindi ako nagkakamali, parehas lang din yan ang nangyari dito kay Digong Duterte. 'Di ba ang Interpol, ang ICC, mga kababayan, naglabas ng kanilang warrant of arrest. Although hindi po yun local kasi international po ang ICC, 'di ba? Mga kababayan. Ngayon, humiling sila ng tulong sa Interpol. At yung Interpol naman po, mga kababayan, sila yung nag-request. 'Di ba? Sila yung nag-request sa atin sa Pilipinas, mga kababayan, para itong si Duterte ay madala nga po sa ICC. Parang ganun din 'yan, mga kababayan. Pares, ang pagkakaalam ko, for the case of qualified human trafficking. So may base yan, pero tingnan natin kung may issue nga. So dito, pwedeng harangin ng mga asylum laws at Jenny human Ramos. rights conventions ang implementasyon nito sa ibang bansa. Ito yung ini-invoke ni Harry Roque, yung mga human rights convention, yung mga international treaties na mismong dyan pinirmahan at isinagawa sa Vienna, Austria. Okay, so para sa pagtatapos ng ating lecture ngayon, mahalagang linawin ang boundary sa pagitan ng legal na katotohanan at operational reality ng isang Interpol Red Notice sa konteksto ng naging pahayag ni Harry Roque. So lilinawin po natin na wala po tayong kinakampihan dito at pinaliliwanag po natin ano ba ang ibig sabihin nitong Red Notice. So ibig sabihin lang ni Attorney Bueno, mga kababayan, minimislead tayo nitong si John Vic Rimulya. Oh, yun naman talaga ang katotohanan kasi tingnan natin ano ba yung consequences? Ano ba talaga yung nakapapaloob dito, 'di ba? Hindi yan easy as that na pag lumabas yung red notice dahil nag-request tayo, mga kababayan, pwede kaagad yung host country sabihin, sige, huliin nyo na si Harry Roque dahil nga meron silang AU Convention, mga ka-GP Natics. May mga treaties sila dyan na sarili nila na mga batas. Hindi pwede nating sirain basta-basta yon. So pwede doon na magtago si Harry Roque. Pwede niyang gamitin yung mga local na batas na yon ng Austria para po maging safeguard niya, mga ka-GP Natics. Yun po ang ibig sabihin ni Attorney Bueno. Hindi yan kagaya nung iniisip ni John Vic Rimulya na, oy, nandyan na ang red notice. Pag may red notice na, pupuntahan kita, hulihin kita. Hindi pwede. Kaya nagtataka nga ako nung sinasabi niya na, tinanong siya nung host, si Regine. Sabi sa kanya, nagkaroon na ba kayo ng dialogue ng Austria regarding this matter na kayo ay humiling na sa Interpol? Sabi niya, hindi pa. Interpol pa lang kasi ang sagot niya, mga kababayan, kapag may red notice na, automatic na yung Interpol na daw ang makikipag-usap doon sa host country. Sabi ko parang mali 'yun, mga kababayan. Ang alam ko dapat mag-uusap pa rin, 'di ba, yung both parties, yung country of origin ni Harry Roque at syempre yung Austria at maging ang Interpol. Hindi pwedeng Interpol kagad papunta doon sa host country. Mga ka-GP Natics, parang mali. Sabi ko, teka, parang kasi pag ganun ang ginawa mo, pinauubayan mo na lahat sa Interpol, hindi mo ba, parang dinidisregard mo na yung local laws ng host country. Hindi mo ba tinitingnan yon or hindi ka lang nag-iisip? Gusto mo lang magyabang? Yun yung parang napapansin ko kahapon.
na hindi ka naman pwedeng dumirect kaagad sa Interpol lang na hindi nalalaman or wala kang dialogue, wala kang communication na ginagawa doon sa Austria. Vis-a-vis, no, with the existing international treaties, no, international human rights convention, at lahat-lahat yan pinagsasama-sama natin. Hindi lang tayo nakatutok sa isang batas, kundi pinag-aralan natin yung kabuuan, no, ng kasong ito ni Harry Roque. Okay, summarize natin. Gawan natin nating conclusion para maging malinaw na lahat. So dito, meron 3 huling punto na dapat nating tandaan. Balik tayo. Red notice. The red notice Yes, ay sir. authority to cooperate ang ibig sabihin. Hindi ito order to arrest. So, ulitin natin, tama si Harry Roque sa pagsabing ito ay Yap. Tama dito, Mama Ribic Giray. 'Di ba? Ang tanging paraan dito para mahuli talaga si Roque ay kapag ma-deny na yung asylum. 'Di ba? Yan yung talagang sigurado tayo, yan yung certain tayo na kapag lumabas yung red notice, tapos deny yung asylum ni Harry Roque, wala na tayong pag-uusapan pa. Mga kababayan, madali lang makipag-dialogue at hindi na rin tatanggi ang Austria, ang host country, para sabihin na hindi namin papayagan. Walang ganon. 'Di ba? Ang mangyayari kapag deny ang asylum, nandiyan ang red notice, automatic 'yan. Dialogue, saglit lang na usapan, dampot si Harry Roque pauwiin ng Pilipinas. Ganun lang 'yun. Pero ngayon na siya po ay pending pa rin ang kanyang asylum request, mga kababayan, kahit may red notice, hindi po tayo nakakasigurado na ibibigay yan dahil may sarili rin pong batas ang Austria. hindi isang arrest warrant sa tradisyonal na kahulugan. Okay, so sa ilalim po ng batas ng maraming bansa, lalong-lalo na dyan sa European Union, no, madaming bansa yan. Pag sinabing European Union, nandiyan dyan ng Austria, nandiyan ng Germany. Sabi ni Ma'am Marisa Zunukawa, halatang di pinag-aaralan ni John Vic ang kaso ni Roqueta. Paano naman pag-aaralan, Ma'am Marisa Zunukawa? 'Di ba, yabang ang inuuna? 'Di ba, pa-preskon muna. O, pag nasupla, bawi na lang. Bahala na sila. Ganun 'yun. 'Di ba? Ni Netherlands, France, no, Switzerland, ang dami niyan eh. So yung red notice ay nagsisilbi lamang na abiso. Kaya nga red notice, abiso. Ang kapangyarihang mga aresto ay nakadepende pa rin. Okay. Kabe-breakfast ko lang kaya nag-burp ako. So yung kapangyarihang mag-aresto ay nakadepende pa rin sa kung kinikilala ba ng lokal na bansa yung notice na yon bilang sapat na basihan para sa provisional arrest habang iniintay yung extradition papers. Okay? So, yung kasing asylum ni Harry Roque, naging legal shield niya yun. Oo, yun ang naging safeguard talaga niya, mga kababayan. Kaya malakas ang loob. International lawyer yan si Harry Roque. Hindi nyo rin basta-basta. Although, alam natin maraming fake news si Harry Roque. Pero siguro, hindi niya naman ipi-fake news yung sarili niya, mga kababayan. Kumbaga para sa akin, kung ako abogado, kung kaya mo ipagtanggol yung iba, much more na ipagtatanggol mo yung sarili mo, di ba? So, dahil ang red notice ay pinapatakbo ng Interpol, isang isang neutral na organization. Mahigpit nilang ipinagbabawal ang paggamit nito para sa usaping politikal. Dito banat ng banat si Harry Roque. Political persecution yan eh. Ganun ang sinasabi niya. Pero para sa atin, hindi political persecution to. Kasi bago ka pa tumakbo, may kaso ka na rito. Correct. Sa Tarlac diba, yung human trafficking. Qualified. So, kung ang isang tao ay nakakapag-apply na ng asylum o nakapag-apply na ng asylum, ang bansang kinaroroonan niya ay obligadong duminig muna sa kanyang claim ng political persecution. Hanggat hindi tapos ang prosesong ito, ang red notice ay hindi muna
maipatutupad laban sa kanya. Ayan. Ayan na, mga kababayan. Pinunto na nitong si Attorney Bueno na habang pending ang asylum request ni Harry Roque, mga kababayan, yung red notice ay mananatiling naka-stack lang din yan. Diba? At meron dyan exception. Depende rin, mga kababayan, kung i-honor ba ng host country, okay, yung request. Pero dahil nga meron sila, I doubt, mga kababayan, na pagbibigyan nila yung Interpol kung sakasakaling may red notice na. Kasi, syempre, unahin nila yung sarili nilang batas, mga kababayan, na hindi mabali. Di ba? Oh. So, John Vic, paano na yan? No? Aral-aral muna kasi. Parang feeling ko kasi, mga kababayan, lumalabas si John Vic ngayon na gustong magpasikat, no? Dahil para hindi siya mawala sa sirkulasyon, si Gabriel. Para, mga kababayan, marinig pa rin siya para yung pangalan niya bumango. 'Di ba? Kaya lang sablay. Paano nga naman babango yan? Gusto niyang pabanguhin yung pangalan niya para manatili siya sa DILG kasi naririnig na natin, marami ng bulong-bulungan, napapalitan siya ni Antonio Trillanes. Pero GP, sabi nila, ES daw si Antonio Trillanes. Hindi ako naniniwala na Executive Secretary si Antonio Trillanes. Ang alam ko, DILG, mga kababayan. Dahil sa executive, medyo mabigat-bigat yung ano niyan, yung responsibilidad. Oh, mas bagay si Trillanes sa DILG. Oh, sabi ni Ma'am Annette Alegre, aralin ng AU International Laws bago magmema. Hindi daw kailangan 'yun, sabi ni John Vic. Papogi muna. Pag nagkamali, bahala na sila, sorry na lang. Ganun lang 'yun, paasa lang. Oh. Mas magaling pa si Sentry kay John Vic, sabi ni Sir Honesto Pantalia. At sabi ni Ma'am Annalyn Ando, bakit si Sarah hindi niya kayang ipagtanggol sarili niya, Sir GP? Iba naman yan. Diba? Iba naman yan. Alam naman natin, mga kababayan, peke yung pagiging abogado niyan eh. Hindi niya talaga kaya yon. Anyway, mga ka-GP Natics, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming ngayong hapon. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin at sa mga susunod po na uploads natin. Thank you so much once again, guys. Bye! Taga-dilig na lang, sabi ni Jason Rivera. Si John Vic daw taga-dilig na lang, hindi na DILG. Nako, sinong didiligan? Ay, nako. Bye, guys!